Elena, pumirma ka na. Huwag mo nang patagalin pa. Para rin ito sa kinabukasan nating mag-asawa, hindi ba? Julian, bakit kailangang ilipat ang lahat ng karapatan sa ligaya sa pangalan mo? Ako ang nagdisenyo ng bawat piraso ng alahas na iyon. 7 taon ko itong binuo mula noong wala pa tayong wala. Masyado kang madrama, Elena. Isang pirma lang makukuha mo na ang katahimikan mo. Huwag mong ipakita sa pamilya ko na madamot ka. Utang na loob mo sa kanila kung nasaan tayo ngayon. Kaya huwag kang maging makasarili. Pero Julian, ito na lang ang natitira sa akin. Ang pagkakakilanlan ko bilang artisan. Ang asawa ko ay tagapamahala ng tahanan, hindi isang tindera ng alahas. Pumirma ka o kakalimutan nating magaganap ang kasal na ito bukas. Ang bawat salita ni Julian ay tila mga bubog na unti-unting humihiwa sa puso ni Elena. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang ballpen. Sa harap niya, nakapatong ang mga dokumento na maglilipat ng lahat ng kanyang pagsusumikap sa pangalan ng lalaking akala niya ay katuwang niya sa buhay. Ang bintana ng kanilang silid ay nakabukas, hinahayaan ang hangin ng gabi na pumasok, ngunit dala nito ay ang lamig ng katotohanang ngayon lamang niya lubos na nadama. Tumingin si Elena sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay mukhang pagod. Ang mga mata ay namumugto sa kakapuyat at pagtatrabaho. Sa loob ng 7 taon, ang kanyang mundo ay umikot lamang sa pangangailangan ni Julian. Siya ang gumagawa ng mga kailangang disenyo, siya ang nagbabalanse ng mga gastusin, at siya rin ang nagtitiis sa bawat malamig na pakikitungo ng pamilya nito. Ngayon, sa harap ng lahat ng ito, ang tanging natira sa kanya ay ang mabigat na pakiramdam ng pagkakautang na nais ng lalaki na kanyang bayaran gamit ang sarili niyang pangarap. Biglang tumunog ang telepono ni Julian sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen na agad na nakakuha ng atensyon ni Elena dahil sa pangalang nakarehistro. Sophia. Handa na ang lahat para sa bukas. Huwag mong kalimutan, sa akin ang lahat ng atensyon, hindi sa kanya. Napatigil ang paghinga ni Elena. Ang buong silid ay tila umiikot. Ang mga dokumentong hawak niya ay tila naging napakabigat. Isang pasanin na hindi na niya kayang dalhin. Ang pagmamahal na kanyang ipinunla sa loob ng 7 taon ay unti-unting natutuyo, napalitan ng isang matinding pait na hindi niya akalain na kaya niyang maramdaman. Hindi ito tungkol sa pera o sa negosyo. Tungkol ito sa pagtataksil na pilit na ikinukubli sa ilalim ng mga pangakong matamis, ngunit mapanlinlang. Huminga siya ng malalim. Ang bawat paghinga ay may kasamang panginginig ng kanyang mga balikat. Hindi na siya umiyak. Sa halip, isang kakaibang kalmado ang bumalot sa kanya. Tiningnan niya si Julian na abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Walang kamalay-malay na ang babaeng inaakala niyang bulag na sumusunod sa kanya ay nakita na ang tunay na kulay ng kanyang budhi. Ibinaba ni Elena ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng pagtama nito sa ibabaw ng matigas na kahoy ay tila isang hudyat ng pagwawakas. Tiningnan niya ang mga dokumentong iyon, ang tanging pruweba ng kanyang pagkatao, at naramdaman niya ang isang matinding pangangailangan na iligtas ang sarili bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim ng kasinungalingan. Maya-maya pa, narinig niya ang boses ng kanyang biyenan mula sa labas ng pinto, sabik na sabik para sa kasal na gaganapin bukas.
Hindi alintana ang digmaang nagaganap sa loob ng silid na ito. Si Elena ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang isipan ay mabilis na naglalakbay sa mga alaala ng mga nakaraang taon at sa unang pagkakataon, nagsimulang bumuo ng isang plano na hindi nakasama ang lalaking nasa harap niya. Ang liwanag ng araw sa loob ng simbahan ay masyadong maliwanag, tila nambubusog sa mata. Sa paligid, ang mga bulaklak na puti ay maayos na nakaayos, at ang mga bisitang nakasuot ng mamahaling barong at gown ay nagbubulungan sa excitement. Sa harapan ng altar, nakatayo si Julian, nakasuot ng kanyang tuxedo. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Isang ngiting ginamit niya para akitin si Elena noon, at ngayon ay ginagamit niya para ipakita sa mundo ang kanyang huwad na katapatan. Pagpasok ni Elena sa gitna ng aisle, ang bawat hakbang niya ay mabigat. Suot niya ang damit na pangarap ng bawat babae, ngunit para sa kanya, ito ay tila isang tanikala na pilit niyang binabali. Sa bawat paghakbang, dinidinig niya ang mga bulong ng mga tao. Ang ilan ay pumupuri sa kanyang ganda. Ang iba naman ay tahimik na nagpapalitan ng tingin sa direksyon ni Sofia, ang babaeng nakaupo sa unang hanay na nakasuot ng kulay na tila humahamon sa kulay ng kanyang belo. Nang makarating siya sa harap ni Julian, sinalubong siya nito ng isang pilit na ngiti. Huwag kang kabahan, matatapos din ang lahat ng ito. Bulong nito, ang boses ay puno ng pagkainip kaysa pagmamahal. Nilingon ni Elena ang pari, pagkatapos ay tumingin sa mga bisita at muling tumingin kay Julian. Kinuha niya ang mga dokumentong itinago niya sa loob ng kanyang bouquet. Ang mga papel na dapat sana ay magbibigay sa kanya ng katahimikan ay nanginginig sa kanyang mga kamay. Julian, tawag niya. Ang boses ay mahina ngunit malinaw na umaling-aungaw sa tahimik na simbahan. Ano ba, Elena? Mamaya na natin pag-usapan iyan. Sagot ni Julian, ang mga mata ay nanlilisik sa galit dahil sa paggambala niya sa seremonya. Hindi na tayo makakapaghintay hanggang mamaya, sagot ni Elena. Kinuha niya ang kanyang mikropono mula sa altar. Ang tunog ng pagtama ng metal nito sa pulpit ay nagdulot ng matalim na ingay sa buong gusali. Sa lahat ng narito, nais kong malaman ninyo ang tunay na dahilan kung bakit tayo narito ngayon. Hindi para sa pag-ibig, kundi para sa isang transaksyon. Tumayo ang ina ni Julian, ang kanyang mukha ay naniningkit sa inis. Elena, anong ginagawa mo? Huwag kang mag-eskandalo. Ngunit hindi na nakinig si Elena. Binuksan niya ang kanyang telepono at ipinakita sa malaking screen na nakalaan para sa slideshow ng kanilang mga litrato ang mga mensahe ni Sofia. Mga mensaheng naglalaman ng plano kung paano nila ililipat ang pagmamay-ari ng ligaya matapos ang kasal, at ang mga pagtataksil na nangyari sa nakaraang mga buwan. Ang simbahan ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang mga bulong ay naging malakas na pagtatalo ng mga bisita. Si Julian ay hindi makakibo. Ang kanyang mukha ay namumutla habang ang kanyang reputasyon ay unti-unting guguho sa harap ng mga taong pinakamahalaga sa kanyang karera. Ang alahas na suot ko ngayon, ang disenyo ng entablado, ang negosyong pinaglalaban ninyo. Lahat ng ito ay dugo at pawis ko. Pagpapatuloy ni Elena, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Julian, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa pag-aari ng ligaya. Dahil mula sa sandaling ito, hindi na ako bahagi ng buhay mo. Huli na ang lahat para sa mga kasinungalingan niyo. Inihulog ni Elena ang kanyang singsing sa sahig.
Ang tunog ng pagtama nito sa marmol ay tila ang huling kumpas ng isang sirang orkestra. Tinanggal niya ang kanyang belo, isinantabi ang anumang bakas ng pagiging sunod-sunuran at tumalikod sa altar. Habang naglalakad siya palabas, hindi niya nilingon ang nagwawala at sumisigaw na Julian sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya palayo sa simbahan ay ramdam niya ang paggaan ng kanyang dibdib. Kahit na alam niyang paglabas niya ng pintong iyon, wala siyang pupuntahan. Ang masakit na katotohanan ay simula pa lamang ng kanyang bagong buhay at sa unang pagkakataon, hindi na siya natatakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ng simbahan ay tila isang malupit na pagbati sa bagong buhay ni Elena. Paglabas niya ng malaking pinto, sinalubong siya ng haplit ng malamig na hangin na dumadaloy sa bawat hibla ng kanyang basang bestida. Wala siyang dalang kahit ano, walang gamit, walang pera, walang plano. Ang tanging dala niya ay ang bigat ng kawalan at ang nakalilito ngunit malayang pintig ng kanyang puso. Naglakad siya patungo sa gilid ng kalsada, ang kanyang mga takong ay bumaon sa putik. Ang mga sasakyang dumadaan ay naglalabas ng malakas na tunog ng busina, ngunit para kay Elena, ang lahat ng iyon ay parang isang malayong ingay na walang kinalaman sa kanyang mundo. Huminto siya sa tapat ng isang waiting shed. Ang bubong nito ay punit-punit at dito niya napagtanto ang kabuuan ng kanyang sitwasyon. Hinalungkat niya ang kanyang maliit na clutch bag. Wala roon ang kanyang wallet. Naiwan iyon sa loob ng silid ng hotel kung saan siya naghanda kaninang umaga. Ang silid na ngayon ay hawak na ng pamilya ni Julian. Tiningnan niya ang kanyang cellphone, sarado na ang screen dahil sa pagkakabasa ng ulan. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang pagkakakilanlan. Isang matinding panghihina ang dumapo sa kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa basang semento, hindi na alintana kung madumihan ang kanyang mamahaling damit. Dito, sa gitna ng kadiliman at agos ng ulan, naramdaman ni Elena ang tunay na bigat ng utang na loob na ipinilit sa kanya noon. Lahat ng kinita niya sa loob ng 7 taon, lahat ng naipon niya mula sa ligaya, ay ipinagkatiwala niya sa account na pinamamahalaan ni Julian. Ang pamilya nito ang nag-ayos ng kanyang mga dokumento. Sila ang naghawak ng kanyang mga kontrata at sa kanilang pagtataksil, ninakawan nila siya hindi lang ng bukas, kundi maging ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang pait na bumabalot sa kanyang lalamunan. Hindi dahil sa pagkawala ng pera, kundi dahil sa pagkapahiya ng kanyang sarili sa pagtitiwala sa maling tao. Bakit siya naging ganito kabulag? Bakit niya hinayaang maging anino na lamang siya ng isang lalaking walang pagpapahalaga sa kanyang dignidad? Habang nanginginig sa ginaw, isang sasakyan ang huminto sa kanyang harap. Ang mga ilaw nito ay nakasisilaw sa gitna ng dilim. Bumaba ang isang lalaki mula sa loob, may hawak na payong. Hindi niya makilala ang mukha nito dahil sa liwanag na nagmumula sa likuran, ngunit ang boses na tumawag sa kanya ay puno ng pag-aalala. Elena, iyan ba ikaw? Tiningala siya ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa halo ng luha at ulan. Hindi niya inaasahan na may makakakita sa kanya sa ganitong kalagayan. Ang babaeng dapat sana ay nakasuot ng korona ng pag-ibig, ngayon ay nakalupasay sa tabi ng kalsada. Huwag kang lalapit, mahinang sagot ni Elena. Ang boses ay puno ng pride na natitira sa kanyang pagkatao. Hindi ko kailangan ng awa, ngunit hindi tumigil ang lalaki.
Inilapit niya ang payong sa ibabaw ni Elena, hinahayaan ang sarili na mabasa ng ulan. Hindi awa ang dala ko, Elena. Dala ko ay ang pagkilala sa isang babaeng may higit na dangal kaysa sa mga taong iniwan mo sa loob ng simbahan. Sa sandaling iyon, ang malamig na hangin ay tila nagbago ng direksyon. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang kamay ang nakaabot para tulungan siyang tumayo. Ngunit sa likod ng mabuting hangarin ng lalaki, isang nakakatakot na balita ang bumagsak sa isipan ni Elena. Sa balita sa radyo na narinig niya sa loob ng sasakyan ng lalaki, inanunsyo ng pamilya ni Julian na isinara na nila ang ligaya dahil sa umano'y kapabayaan at pagtakas ng kanilang dating designer. Ang kanilang paghihiganti ay hindi pa tapos. At siya, na walang laban, ay kailangang magdesisyon kung lalaban pa ba o tuluyan ng magpapalamon sa agos ng ulan. Ang lalaking nasa harap ni Elena ay si Nathan. Kilala siya ni Elena bilang isang tahimik na kliyente na madalas bumisita sa shop noon. Ang taong laging pumipili ng mga disenyong hindi pinapansin ng iba. Mga disenyong may malalim na emosyon. Ngayon, sa ilalim ng ulan, ang kanyang mga mata ay hindi puno ng panghuhusga, kundi ng paghanga na hindi kayang tapatan ng kahit anong yaman. Sumama ka sa akin, Elena, mahinang alok ni Nathan habang inaalalayan siyang tumayo. Hindi ligtas na manatili ka rito. Ang pangalan mo ay nakatatak na sa bawat pahina ng balita ngayon at hindi sila titigil hanggat hindi nila nasisiguro ang tuluyan mong pagbagsak. Sa loob ng sasakyan ni Nathan, ang katahimikan ay tila isang yakap. Walang tanong, walang pangungutya. Pinatugtog ni Nathan ang radyo ng mahina, sapat lang para marinig ang balita. Ang dating designer ng ligaya, si Elena, ay kasalukuyang pinaghahanap ng pamilya ni Julian para sa pananagutan sa pagkawala ng mahahalagang dokumento ng kumpanya na papikit si Elena. Ang boses ng reporter ay parang isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang natitirang lakas. Inimbento nila ang kwento. Binaliktad nila ang katotohanan. Ang biktima ay ginawa nilang salarin. Bakit mo ito ginagawa? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa lamig at pagod. Bakit mo ako tinutulungan kung alam mong ang buong syudad ay nakatalikod sa akin? Hindi agad sumagot si Nathan. Tinuon niya ang tingin sa daan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Dahil sa loob ng 7 taon, ang mga alahas na nilikha mo ay hindi lamang mga palamuti. Ang mga ito ay nagsilbing boses para sa mga babaeng tulad mo, mga babaeng tahimik na nagtitiis, nagmamahal, at nagpaparaya. Nakita ko ang puso mo sa bawat pirasong ginawa mo. Hindi ko hahayaang mawala ang boses na iyon nang dahil lang sa kasakiman ng ibang tao. Dinala siya ni Nathan sa isang maliit ngunit maayos na apartment sa labas ng syudad. Ito ay isang lugar na malayo sa marangyang pamumuhay na dati niyang kinagisnan, ngunit sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, naramdaman ni Elena ang isang uri ng katahimikan na hindi niya nahanap sa loob ng mansyon ng pamilya ni Julian. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Elena. Nag-aalala ang kanyang isipan sa mga susunod na hakbang. Sa kanyang laptop na hiniram kay Nathan, binuksan niya ang kanyang email. Ang bawat mensahe ay puno ng pagbabanta mula sa mga abogado ni Julian. Ngunit sa gitna ng mga banta, may isang attachment siya na nakita, isang file na hindi pa nabubura ni Julian.
Iyon ang orihinal na design sketch ng ligaya na siya mismo ang nag-upload sa cloud account na tanging siya lang ang may alam ng password. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa kanyang labi. Hindi pa tapos ang laban. Ang mga patunay na ninakaw ni Julian ay may mga kopya pa rin siya. Ngunit ang pag-asang iyon ay biglang naputol nang makita niya ang headline ng isang online news portal. Julian at Sofia, inanunsyo ang pagbubukas ng isang bagong kumpanya ng alahas gagamitin ang mga disenyo mula sa kumpanyang binuwag. Nanginig ang kanyang mga kamay. Ninanakaw na nila ang kanyang kinabukasan, ang tanging paraan para makabangon siya. Tiningnan niya ang pintuan ng silid, kung saan nakatayo si Nathan, nakatingin sa kanya na tila hinihintay ang kanyang susunod na galaw. Nathan, tawag ni Elena, ang kanyang boses ay matigas na ngayon. Hindi ako papayag na ang mga disenyo ko ang magiging pundasyon ng kanilang kasinungalingan. Ang mga araw na sumunod ay hindi naging madali. Ang apartment ni Nathan ay naging pansamantalang santuwaryo ni Elena, isang lugar kung saan ang bawat sulok ay puno ng mga sketchpad at mga lumang tools sa pag-aalahas na hiniram pa ni Nathan mula sa kanyang mga kaibigan. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng gown. Ngayon, siya ay nakasuot ng simpleng t-shirt. Ang kanyang buhok ay nakatali ng maayos at ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa kakaiyak. Bagkus, ang mga ito ay puno na ng matalim na determinasyon. Sa bawat gabi, habang ang buong syudad ay mahimbing na natutulog, si Elena ay abala sa paggawa. Hindi na siya gumagawa ng mga disenyong magugustuhan ni Julian. Ngayon, ang kanyang nililikha ay mga obra na sumasalamin sa kanyang sariling paglalakbay. Mga disenyong matatapang, kakaiba at hindi mapagkunwari. Hindi mo kailangang magmadali, wika ni Nathan isang gabi, habang naglalapag ng mainit na kape sa mesa ni Elena. Ang paghihiganti ay hindi kailangang maging marahas para maging epektibo. Ang kalidad ng gawa mo ang magiging pinakamalakas mong armas. Tumango si Elena, bahagyang ngumiti. Hindi lang ito paghihiganti, Nathan. Ito ang pagbawi ko sa sarili ko. Ngunit hindi naging madali ang daan. Isang umaga, habang nag-aayos si Elena sa kanyang munting workspace, isang tawag ang natanggap ni Nathan mula sa kanyang abogado. Ang balita ay hindi maganda. Nagsampa ng kaso ang pamilya ni Julian. Inakusahan nila si Elena ng intellectual property theft, na nagsasabing ang lahat ng disenyo na ginagawa niya ngayon ay pag-aari pa rin ng kumpanya ni Julian dahil sa kontratang pinapirmahan nila sa kanya noon. Ang banta ng pagkakakulong ay parang maitim na ulap na bumalot sa kanilang munting mundo. Kung hindi siya makakahanap ng paraan upang mapatunayan na siya ang orihinal na lumikha ng mga disenyo bago pa man pumasok ang pamilya ni Julian sa kanyang buhay, mawawala ang lahat ng kanyang pinaghihirapan. Kailangan natin ng ebidensya, wika ni Nathan. Ang kanyang boses ay seryoso. Hindi sapat ang mga digital file. Kailangan natin ng mga taong makakapagpatunay na ikaw ang tunay na artisan, hindi ang kumpanya nila. Naisip ni Elena ang mga dating kasamahan sa shop. Ngunit karamihan sa kanila ay natatakot sa impluwensya ni Julian. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang alaala ang bumalik sa kanya. Isang lumang notebook na naiwan niya sa kinalakihang bahay ng kanyang yumaong ina. Ang bahay na ngayon ay hawak na ng malayong pinsan na pilit ding kinokontrol ng pamilya ni Julian. Kailangan kong makuha ang notebook na iyon, bulong ni Elena. Nandoon ang lahat ng petsa at unang draft ng mga disenyo,
mula noong nagsisimula pa lang ako. Kung makuha ko iyon, wala na silang laban. Habang pinaplano ni Elena ang pagbabalik sa kanyang nakaraan, hindi niya alam na si Julian ay may sariling mga mata sa labas. Isang estranghero ang nakamasid sa apartment ni Nathan, may hawak na camera at seryosong nag-uulat sa telepono. Nahanap na namin siya. Mukhang may binabalak ang babae. Isang mapait na ngisi ang bumakas sa mukha ni Julian sa kabilang linya. Siguraduhin ninyong hindi siya makakaabot sa kahit anong ebidensya. Kung kailangan siyang pigilan, gawin ninyo. Hindi alam ni Elena na sa bawat hakbang niya patungo sa pagbawi ng kanyang dangal, ang bitag ni Julian ay unti-unti ring humihigpit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang Elena na madaling matatakot. Sa kanyang bag, itinago niya ang isang maliit na recording device, isang paalala na sa larong ito, marunong na rin siyang maglaro ng patago. Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa dating bahay ng kanyang ina ay puno ng pangamba. Ang maliit na notebook na iyon ay hindi lang papel na may tinta. Iyon ang kanyang buhay, ang kanyang kasaysayan, at ang tanging susi upang mapatunayan na ang ligaya ay binuo mula sa kanyang sariling dugo at pawis. Sa di kalayuan, nakamasid si Julian mula sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan. Hindi niya akalain na aabot sa punto na kakailanganin niyang bantayan ang isang babaeng itinuring niyang wala ng halaga. Siguraduhin ninyong hindi siya makakapasok sa loob. Mahinang utos niya sa kanyang tauhan sa pamamagitan ng Bluetooth earpiece. Pagdating ni Elena sa gate ng bahay, sinalubong siya ng kanyang pinsan na si Sarah. Ang mukha nito ay hindi mapakali. Pilit na iniiwas ang tingin. Elena, hindi mo dapat ginagawa ito. Sinabi sa amin ni Julian na kapag pinapasok kita, mawawalan kami ng suporta sa negosyo. Pakiusap, umalis ka na. Sarah, 7 taon akong tumulong sa pamilyang ito. Hindi ba sapat na ang lahat ng ibinigay ko? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hinanakit. Bago pa man makasagot si Sarah, isang itim na van ang huminto sa tapat ng bahay. Lumabas ang 2 lalaki na mukhang mga abogado ni Julian. Sila ay hindi nag-aksaya ng panahon. Miss Elena, may dala kaming utos mula sa korte. Anumang pagtatangka mong kumuha ng ari-arian na kasalukuyang nasa ilalim ng legal dispute ng ligaya ay maituturing na paglabag sa batas. Ang mga salita ay parang isang pader na humarang sa kanyang dadaanan. Gusto ni Elena na sumigaw, ngunit alam niyang iyon ang eksaktong gusto nilang mangyari. Ang makita siyang mawalan ng kontrol sa publiko para magamit na ebidensya laban sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng isang sasakyang nakaparada sa tapat ng bahay. Si Nathan. Lumabas ito, hawak ang isang makapal na folder. Hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa legal dispute na yan. Wika ni Nathan, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may autoridad. Lumapit si Nathan sa mga abogado. Ang dokumentong hawak ko ay ang copyright registration na inihain ko para kay Elena 2 buwan bago ang inyong peking transaksyon. Ipinatala ko ito sa ilalim ng ngalan niya bilang sole creator. Ibig sabihin, ang lahat ng ginamit ninyong disenyo sa inyong bagong kumpanya ay paglabag sa batas ng intellectual property. Nanlaki ang mata ng mga abogado. Hindi nila inasahan ang hakbang na ito. Si Julian, na nanonood mula sa malayo, ay napauntol sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang plano na gipitin si Elena ay unti-unting nababaliktad. Hindi ito totoo, sigaw ni Julian habang bumababa sa kanyang sasakyan, hindi na kayang magtago.
Ang mga disenyong iyan ay pagmamay-ari ng kumpanya. Humarap si Elena kay Julian. Ang kanyang tingin ay hindi na puno ng takot kundi ng pagkaawa. Julian, ang kumpanya ay isang papel lamang, ngunit ang talento, ang talino, hindi mo ito kailanman naangkin. Akala mo ba ay wala akong naiwan na bakas? Hindi mo alam ang halaga ng isang taong nagtatrabaho ng tapat. Sa gitna ng kalsada, ang tensyon ay napakabigat. Alam ni Julian na kung dadalhin ito sa korte, mawawala ang lahat ng kanyang proyektong nakasalalay sa mga disenyong ninakaw niya. Sinubukan niyang lumapit, pilit na hinahawakan ang braso ni Elena. Elena, pakiusap. Pag-usapan natin ito ng pribado. Huwag mo akong ipahiya ng ganito. Sa isang mabilis na galaw, inilayo ni Elena ang kanyang braso. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi na lang metro. Ito ay isang buong buhay ng pagbabago. Tapos na tayo sa pag-uusap na pribado, Julian. Ngayon, sa harap ng lahat, ipapakita ko kung sino talaga ang may hawak ng karapatan. Habang paalis ang mga abogado ni Julian dahil sa takot sa legal na posisyon ng kanilang kliyente, naiwan si Julian na nakatayo, nag-iisa at talunan. Ngunit bago sumakay si Elena sa sasakyan ni Nathan, nakita niya ang isang estranghero na nag-aabang sa kanto, may hawak na telepono. Ang pagsubaybay ay hindi pa tapos. Hindi pa man nakakaalis ang sasakyan ni Nathan mula sa tapat ng bahay ng ina ni Elena, isang panibagong gusot ang bumungad sa kanila. Ang sasakyan ni Ginang Aurora, ang ina ni Julian, ay biglang humarang sa kanilang daanan. Bumaba ang matandang babae. Ang mukha ay bakas ang galit na hinaluan ng mapanlinlang na pag-aalala. Isang timplada ng emosyon na kabisadong-kabisado ni Elena. Elena, hindi mo ba naisip ang kahihiyang ibinigay mo sa amin? Bulyaw ni Ginang Aurora. Ang boses ay matinis na pumutol sa katahimikan ng paligid. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakaupo sa loob ng sasakyan, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag. Bumaba ka rito, Elena. Akala mo ba ay makakaligtas ka sa paghamon sa amin? Hila ni Ginang Aurora sa pinto ng sasakyan. Napilitang bumaba si Elena. Ano pa po ang gusto ninyo, tita? Hindi ba sapat na ang lahat ng kinuha ninyo? Utang na loob mo sa amin ang lahat. Sumbat ng matanda na unti-unting lumalapit sa mukha ni Elena. Kami ang nagpakain sa iyo noong wala kang matirhan. Kami ang nagbigay sa iyo ng oportunidad na maging designer. Tapos ngayon, ipapahiya mo ang anak ko? Ipapahiya mo ang pamilya namin sa harap ng mga investors? Ang bawat salita ay parang latigo. Iyan ang ginamit nila sa kanya sa loob ng 7 taon, ang utang na loob. Tuwing magrereklamo si Elena, tuwing susubukan niyang ipaglaban ang kanyang oras, ang sagot ay palaging ang pagpapaalala sa kanyang utang. Tita, ang utang na loob ay hindi nagbibigay ng karapatan para abusuhin ng isang tao. Mahinahon ngunit matalim na sagot ni Elena. Ang 7 taon na ibinigay ko sa inyong negosyo ay higit pa sa sapat para mabayaran ang anumang tulong na ibinigay ninyo. Ang totoo, ang kumpanya ang may utang sa akin. Napaka-ingrata mo. Itinaas ni Ginang Aurora ang kanyang kamay, handang sampalin si Elena. Ngunit bago pa man dumapo ang palad ng matanda, isang kamay ang humarang. Si Nathan. Ang kanyang mukha ay seryoso, walang bakas ng emosyon maliban sa pagtatanggol. Ginang, ang pananakit ay hindi magbabago ng katotohanan. Ang kaso ay nasa korte na.
Ang susunod na pagkakataong magkikita tayo ay sa harap ng hukom. Napaatras ang matanda, hindi makapaniwala na may haharang sa kanyang autoridad. Sino ka ba para makialam sa pamilya namin? Isa lang akong taong naniniwala sa katarungan, sagot ni Nathan. Nang makasakay silang muli sa sasakyan, ramdam ni Elena ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, may isang tao na tumayo sa panig niya. Ngunit sa kanyang paglingon sa bintana, nakita niya si Ginang Aurora na may kinakausap sa telepono. Ang hitsura ng matanda ay hindi na galit, kundi mapagplano. Hindi pa sila titigil, Elena, wika ni Nathan habang pinaaandar ang sasakyan. Ngayon, mas lalo nilang gagamitin ang kanilang koneksyon para sirain ang bawat pintong susubukan nating buksan. Alam ko, sagot ni Elena, ang kanyang mga mata ay nakapako sa kawalan. Pero sa bawat sumbat nila, lalo ko lang napapatunayan na tama ang desisyon kong lumisan. Hindi utang na loob ang pagpapaalipin, Nathan. Ang paglaya ay hindi isang kasalanan. Habang papalayo ang sasakyan, isang mensahe ang pumasok sa cellphone ni Elena mula sa isang hindi kilalang numero. Akala mo ba ay tapos na? Ang tunay na laro ay hindi pa nagsisimula. Mag-ingat ka sa bawat hakbang mo dahil kahit saan ka magpunta, laging may mata na nakatingin. Isang lamig ang gumapang sa kanyang likod. Ang digmaan ay hindi lamang tungkol sa negosyo. Ito ay naging personal na paghahanap sa kanyang buhay. Ang mga araw sa apartment ni Nathan ay naging isang kakaibang yugto sa buhay ni Elena. Sa gitna ng mga banta at legal na labanan, doon niya natagpuan ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya inakalang posible. Isang gabi, habang nagtatrabaho si Elena sa mga bagong sketch para sa kanyang sariling koleksyon, hindi niya napansing nakatulog na pala siya sa ibabaw ng mesa. Ang pagod ng mga nakaraang linggo, ang takot, ang pagtataksil, at ang walang katapusang pagtakbo ay tila nagtipon-tipon at bumagsak sa kanyang katawan. Nagising si Elena dahil sa bigat ng isang kumot na nakapatong sa kanyang balikat. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakita niya si Nathan na tahimik na naglilinis ng mga kalat sa kanyang mesa. Hindi ito ang tipo ng lalaking nakilala niya sa mga party ng pamilya ni Julian na puno ng pormalidad. Dito, sa loob ng maliit na espasyong ito, si Nathan ay simple, mapagkalinga at totoo. Nakatulog ka, mahinang sabi ni Nathan nang mapansin niyang gising na si Elena. Masyado mong pinupuwersa ang sarili mo. Ang mga alahas ay hindi kailangang matapos sa isang gabi. Tumingin si Elena sa kanyang mga gawa. Kailangan ko silang matapos, Nathan. Ito lang ang paraan para makita ng mundo na ako ang tunay na lumikha, hindi sila. Lumapit si Nathan at dahan-dahang inayos ang isang hibla ng buhok na nakaharang sa mukha ni Elena. Ang kilos na iyon ay simple, ngunit may dalang init na dumaloy sa dibdib ni Elena. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng pagmamadali o pressure. Ang distansya sa pagitan nila ay tila naglaho, na napalitan ng isang koneksyon na hindi na kailangan ng maraming salita. Elena, tawag ni Nathan, ang boses ay seryoso ngunit puno ng lambing. Huwag mong kalimutan na sa laban na ito, hindi ka mag-isa. Kahit mawala pa ang lahat, may babalikan ka. Dahan-dahang tumango si Elena. Ang kanyang ulo ay unti-unting sumandal sa balikat ni Nathan. Isang sandali ng kapayapaan. Sa silid na iyon, sa gitna ng ingay ng lungsod,
Nararamdaman niya ang pagkakaiba ng pag-aari at pagpapahalaga. Kay Julian, siya ay isang pag-aari na dapat sumunod. Kay Nathan, siya ay isang taong dapat alagaan. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang naputol nang tumunog ang telepono ni Nathan. Isang tawag mula sa kanyang investigator. "Nathan, may nakuha kaming bagong impormasyon," wika ng nasa kabilang linya. "Nahanap namin ang dokumentong nagpapatunay na ang pamilya ni Julian ay may mga nakatagong utang sa bangko na ginamitan ng pangalan ni Elena bilang collateral. Kung hindi natin ito mailalabas agad, sila ang magdedeklarang bankrupt si Elena, hindi ang kumpanya." Napahigpit ang hawak ni Nathan sa kanyang telepono. "Salamat, ayusin natin ito agad." Pagbaba ng telepono, nakatingin si Elena sa kanya, puno ng pag-aalala. "Ano iyon?" "Walang dapat ikabahala," sagot ni Nathan, bagamat ang kanyang mga mata ay nagtatago ng tensyon. "Magtatagumpay tayo, Elena. Huwag kang mag-alala." Sa kabila ng kanyang mga salita, alam ni Elena na ang bagyo ay hindi pa tapos. Sa labas ng bintana, sa ilalim ng madilim na kalangitan, isang anino ang nananatiling nakatayo. Ang taong nagmamasid na hindi humihinto. Ang laro ay naging mas mapanganib, at ang bawat pagkakataon ng kaligayahan ay may katapat na panganib na nakakubli. Ang loob ng courtroom ay malamig. Ang hangin ay amoy lumang papel at tensyon. Sa isang panig, nakaupo si Julian kasama ang kanyang mga mamahaling abogado. Ang bawat galaw nila ay nagpapahiwatig ng tiwala sa sarili. Sa kabilang panig, naroon si Elena, nakasuot ng simpleng puting blazer, katabi si Nathan. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim. "Miss Elena, inaakusahan kayo ng pagnanakaw ng intelektual na ari-arian ng kumpanyang Ligaya. Ano ang inyong depensa?" Tanong ng hukom. Tumayo si Elena. "Ang Ligaya ay hindi binuo ng kumpanya, kundi ng aking mga kamay. Ang bawat disenyong ipinresenta nila bilang kanila ay may mga orihinal na draft na kasalukuyan kong hawak." Nagtawanan ng mga abogado ni Julian. Drafts? Lahat ay maaring gumawa niyan sa papel. Nasaan ang pruweba na ang mga ito ay hindi kinopya mula sa database ng kumpanya? Naglabas si Nathan ng isang folder. "Mayroon kaming digital log mula sa cloud server na ginagamit ni Elena. Ang lahat ng files ay may timestamp na nauna ng ilang buwan sa petsa ng pagpaparehistro ng kumpanya ni Julian. Higit pa rito, mayroon kaming saksi." Pumasok sa loob ng courtroom si Sarah, ang pinsan ni Elena. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit nang magtama ang kanilang tingin ni Elena, tumango siya ng marahan. "Totoo po," wika ni Sarah sa harap ng hukom. "Nakita ko ang mga notebook ni Elena noong nagsisimula pa lang siya." Si Julian ang pilit na kumuha ng mga disenyo at inilipat sa server ng kumpanya nang walang paalam kay Elena. Nagbulungan ang mga tao sa loob ng silid. Si Julian ay hindi makakibo. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagiging mapagmataas patungo sa pagiging desperado. Kasinungalingan. Binayaran lang ang babaeng iyan para magsinungaling. Sigaw ni Julian na naging dahilan upang pukpukin ng hukom ang kanyang maliit na martilyo. "Mr. Julian, kontrolin ang iyong emosyon," babala ng hukom. Hindi natapos ang trahedya ni Julian doon. Naglabas si Nathan ng isa pang dokumento, ang ulat ng bangko tungkol sa mga utang na ginamit ang pangalan ni Elena. Mahal na hukom, hindi lamang intellectual property ang ninakaw nila.
Ginamit din nila ang pangalan ng biktima para sa mga loans na hindi nito alam na naglalagay kay Elena sa panganib na makulong dahil sa utang na hindi kanya. Ang courtroom ay nabalot ng gulat. Ang kaso ay hindi na lamang tungkol sa negosyo. Ito ay naging kasong kriminal. Matapos ang mahabang oras ng pagtatalo, ang hukom ay nagbaba ng hatol. Ang mga disenyo ay ibinabalik kay Elena at ang kumpanya ni Julian ay iniutos na magbayad ng danyos dahil sa pandaraya at paggamit ng pangalan sa mga illegal na loan. Paglabas ni Elena sa korte, sinalubong siya ng mga reporters, ngunit hindi na siya ang babaeng nagtatago. Sa unang pagkakataon, humarap siya sa camera ng may ngiti. Ang hustisya ay hindi nakukuha sa dami ng pera o sa laki ng pangalan, wika niya. Nakukuha ito sa katotohanan. Sa di kalayuan, nakita ni Elena si Julian na nakatayo. Nag-iisa habang ang kanyang mga abogado ay abala na sa pag-iwas sa kanya. Nilapitan siya ni Julian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamakaawa. Elena, pakiusap. Alam kong nagkamali ako. Patawarin mo ako. Magsimula tayo ulit. Tiningnan siya ni Elena. Sa loob ng kanyang puso, wala nang galit. Wala na ring pag-ibig. Ang tanging natira ay ang kawalan ng saysay. Julian, tapos na tayo. Hindi kita pinapatawad dahil sa iyo. Pinatawad kita para sa sarili ko. Para makalaya na ako sa nakaraan. Tinalikuran niya ang lalaking minsan ay naging mundo niya. Habang naglalakad siya patungo kay Nathan na naghihintay sa sasakyan, naramdaman ni Elena na sa wakas, ang timbang ng mundo ay hindi na nakapatong sa kanyang mga balikat. Ilang linggo na ang nakalipas mula nang matapos ang paglilitis, ngunit ang pangalan ni Elena ay patuloy na laman ng mga pahayagan, hindi na bilang biktima, kundi bilang isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang sariling brand ng alahas, ang Elena's Legacy, ay mabilis na kinilala sa merkado. Ngunit sa likod ng lahat ng papuri at tagumpay, may isang bahagi ng kanyang pagkatao na kailangan pa niyang ayusin. Isang hapon, habang nag-aayos si Elena sa kanyang munting shop, may isang matandang lalaki na pumasok. Hindi ito si Julian. Ito ay ang ama ni Julian, isang taong dati iginagalang ni Elena bilang isang ama. Ang matanda ay mukhang matamlay. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang mundo. Elena, tawag nito sa mahinang boses. Tito, tugon ni Elena, sabay paggalang sa pamamagitan ng pagmano, ang nakasanayan niyang kilos kahit pa ang pamilyang ito ay naging dahilan ng kanyang pagdurusa. Patawarin mo kami sa lahat ng kasalanan ng pamilya namin, wika ng matanda, habang naglalagay ng isang lumang sobre sa mesa. Dito nakapaloob ang lahat ng ebidensya ng mga illegal na transaksyon na ginawa ni Julian sa pangalan mo. Kahit talunan na siya, gusto ko lang na ikaw ang magkaroon ng ganap na kapayapaan. Binuksan ni Elena ang sobre. Naroon ang lahat. Mga pirma, mga kasunduan, at maging ang mga lihim na pag-uusap ni Julian na nagpapatunay sa kanyang kasakiman. Ngunit sa pagitan ng mga papel, may isang litrato na nahulog. Isang litrato ni Elena noong bata pa siya, kasama ang kanyang yumaong ina na hawak ng kanyang ama-amahan. Dito, biglang may bumukas na pinto sa nakaraan ni Elena na hindi niya akalain. Ang pamilya ni Julian ay hindi lamang pala basta kumuha sa kanya dahil sa kanyang talento. Kinuha nila siya dahil alam nila ang lihim ng kanyang pagkatao. Elena was not just an ordinary artisan.
She was the heir to a long-lost jewelry legacy that Julian's family had tried to bury years ago. Bakit ninyo ito itinago? Tanong ni Elena, ang kanyang boses ay nanginginig sa gulat. Dahil natakot kami na kapag nalaman mo ang iyong pinagmulan, hindi mo na kami susundin. Pag-amin ng matanda. Naramdaman ni Elena na parang gumuho ang lupa sa kanyang paanan. Ang paghihirap niya sa nakaraang 7 taon ay hindi lamang dahil sa pagmamahal kay Julian, kundi dahil sa isang sistematikong pagkakulong na binuo ng mga taong itinuring niyang pamilya. Pag-alis ng matanda, hindi agad nakakilos si Elena. Ang lahat ng kanyang nararamdaman, ang sakit, ang galit, ang pagpapatawad, ay parang naghalo-halo. Lumapit si Nathan sa kanya, hinawakan ng kanyang mga kamay. Elena, hindi mo kailangang pasanin ang lahat ng ito ng mag-isa. Malambing na wika ni Nathan. Tumingin si Elena sa mga mata ni Nathan. Sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng pagkadiskubre ng kanyang tunay na pagkatao, ang tanging bagay na sigurado siya ay ang lalaking nasa harap niya. Nathan, tanong ni Elena, paano kung ang babaeng nasa harap mo ngayon ay hindi lang basta artisan? Paano kung ang buhay ko ay isang mahabang kasinungalingan din? Kung kasinungalingan man ang nakaraan mo, ang kasalukuyan ay totoo, sagot ni Nathan. At ang kinabukasan natin ay ikaw ang magdidisenyo. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Elena. Hindi niya gagamitin ang bagong impormasyong ito para sa paghihiganti. Gagamitin niya ito para sa pagbuo ng isang pangalang hindi na kailangang sumailalim sa kahit kaninong anino. Ang gabi ng paglulunsad ng Elena's legacy ay hindi lamang isang pagdiriwang ng tagumpay sa negosyo. Ito ay isang pagdiriwang ng kalayaan. Ang buong venue ay puno ng mga taong dati tumalikod sa kanya at ngayon ay naghihintay ng pagkakataong muling makilala ang babaeng kanilang minamaliit. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Elena. Hindi na siya ang babaeng nakayuko sa harap ng biyenan o ang asawang sumusunod sa dikta ni Julian. Suot niya ang isang eleganteng gown at sa kanyang leeg ay nakasuot ang isang kwintas na siya mismo ang nagdisenyo. Isang disenyo na sumisimbolo sa isang ibon na nakalaya mula sa hawla. Ang bawat kumislap ng diamante ay tila sumasalamin sa mga luha na kanyang pinagdaanan at sa lakas na kanyang natagpuan. Salamat sa inyong lahat, wika ni Elena. Ang boses ay matatag at puno ng pag-asa. Marami ang nagtanong sa akin kung paano ako bumangon. Hindi ito dahil sa galing ko, kundi dahil sa pagtanggap ko na ang aking nakaraan ay hindi definisyon ng aking bukas. Ang Elena's legacy ay hindi lamang tungkol sa alahas. Ito ay tungkol sa pagkilala sa halaga ng sarili na hindi nabibili ng kahit sinong tao. Habang bumababa si Elena sa entablado, sinalubong siya ng masigabong palakpakan. Ngunit sa lahat ng mukha, ang hinahanap ng kanyang paningin ay ang lalaking nagbigay sa kanya ng lakas noong siya ay nasa pinakamababang punto. Nahanap niya si Nathan sa isang sulok, nakatayo at nakangiti. Hindi siya sumasabay sa agos ng mga taong nais bumanat ng litrato kay Elena. Nanatili siya sa malayo, nagbibigay ng espasyo, nagbibigay ng paggalang. Nilapitan siya ni Elena. Nathan, nandito ka. Saan pa ba ako pupunta? Sagot ni Nathan, sabay abot ng isang maliit na box. Nang buksan ni Elena ang box, tumambad ang isang sing-sing na simple ngunit napakaganda.
Isang disenyo na alam niyang hindi kailanman magiging katulad ng mga disenyong kinamkam ni Julian. Ito ay disenyo na para lamang sa kanya. Elena, hindi ko inaalok ang singsing na ito bilang isang kontrata o utang na loob. Wika ni Nathan, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Inaalok ko ito bilang isang pangako na sa bawat bukas, ikaw ang magiging kapantay ko, hindi anino. Ikaw ang magiging kasama ko sa pagbuo ng sarili mong legacy. Will you let me be part of your story? Tiningnan ni Elena ang sing-sing, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Nathan. Wala siyang nakitang pag-aalinlangan. Ang kanyang puso na minsan ay naging bato dahil sa sakit, ay unti-unting lumambot at nagbukas muli. Oo, Nathan, sagot ni Elena. Handa na akong magsimulang muli, hindi bilang isang taong nawala, kundi bilang babaeng natagpuan ang sarili. Sa harap ng lahat, ang kanilang mga kamay ay nagtagpo. Hindi ito ang marangya at huwad na kasal na pinangarap niya noon. Ito ay isang tahimik at tapat na pangako sa gitna ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang mga ilaw sa paligid ay tila nagningning ng higit pa sa mga alahas na kanyang nilikha. Sa wakas, ang kwento ni Elena ay hindi na tungkol sa pag-iwan, kundi tungkol sa pagdating ng tamang tao sa tamang panahon. Lumipas ang mga buwan at ang Elena's legacy ay hindi lamang naging isang matagumpay na negosyo, kundi naging isang institusyon na tumutulong sa mga kababaihang nawalan ng boses sa sarili nilang tahanan. Si Elena, na minsan ay itinuring na walang halaga, ay naging simbolo ng katatagan at pag-asa para sa marami. Ngunit bago tuluyang isara ang yugto ng kanyang nakaraan, may isang huling pagbisita na kailangang gawin si Elena. Isang hapon, pumunta siya sa isang maliit na pasilidad kung saan naninirahan ang mga bilanggo. Doon, sa isang madilim na silid, nakita niya si Julian. Hindi na ito ang lalaking puno ng kayabangan na nakilala niya. Si Julian ay mukhang matanda sa kanyang edad, ang kanyang mga balikat ay nakayuko, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning. Ang mga kaso ng pandaraya at iligal na transaksyon ay nagdala sa kanya sa lugar na hindi niya inakalang mararating. Elena, tawag ni Julian sa mahinang boses. Hindi siya makatingin ng diretso sa mata ng babaeng kanyang pinagtaksilan. Bakit ka nandito? Para tapusin ang lahat, sagot ni Elena. Ang boses niya ay walang galit, walang sumbat. Dumating ako para sabihin sa iyo na napatawad na kita. Hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko. Ayoko nang magdala ng bigat ng nakaraan sa bawat hakbang ko patungo sa kinabukasan. Tumingin si Julian sa kanya. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Sana ay pinahalagahan kita noong tayo pa. Tapos na ang sana, wika ni Elena habang tumatalikod. Ang mahalaga ay natuto tayong dalawa. Natuto kang mawalan at natuto akong maging buo. Paglabas ni Elena sa pasilidad, sinalubong siya ng sikat ng araw. Hindi na ito ang araw na nakakasilaw o nakakapaso. Ito ay ang sikat ng araw na nagbibigay buhay. Sa labas, naghihintay si Nathan, nakasandal sa kanyang sasakyan, nakangiti ng buong katapatan. Sumakay si Elena sa sasakyan at tiningnan ang malawak na daan sa kanilang harap. Ang Manila, na dati ay simbolo ng kanyang pagkakakulong, ngayon ay simbolo ng walang hanggang oportunidad. Handa ka na bang umuwi? Tanong ni Nathan habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Elena. Hindi lang umuwi, sagot ni Elena
habang nakatingin sa kanyang singsing na kumikinang sa liwanag. Handa na akong magsimula ng tunay na buhay. Ang paglaya ko ay hindi nangangahulugan na wala na akong dala. Ang dala ko ngayon ay ang aral ng kahapon at ang pag-ibig ng kasalukuyan. Habang pinapaandar ni Nathan ang sasakyan, nilingon ni Elena ang huling tanaw sa syudad na nagturo sa kanya ng lahat. Wala na ang pait, wala na ang takot. Ang tanging nararamdaman niya ay ang gaan ng isang ibon na sa wakas ay nakalipad na ng mataas, malayo sa hawla ng nakaraan, patungo sa langit na siya mismo ang nagdisenyo. 5 taon ang nakalipas. Ang dating maliit na shop ni Elena ay isa na ngayong kilalang atelier sa puso ng lungsod, na kilala sa paggawa ng mga alahas na may kwento. Ngunit sa likod ng tagumpay, ang pinakamahalagang pagbabago ay wala sa mga diamante o ginto. Ito ay nasa loob ng tahimik at payapang tahanan ni Elena. Isang maagang umaga, habang nag-aayos si Elena ng mga bulaklak sa veranda, naramdaman niya ang pamilyar na yakap mula sa likuran. Ang init ng mga braso ni Nathan ay nananatiling kanyang paboritong kanlungan. "Ano ang iniisip mo?" tanong ni Nathan habang humahalik ng marahan sa kanyang buhok. "Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin," sagot ni Elena habang nakatingin sa hardin kung saan naglalaro ang kanilang anak. Sa pagtatapos ng kwentong ito, madalas tanungin ng mga tao, nakamit ba ni Elena ang hustisya? Ang sagot ay oo. Ngunit hindi ito ang uri ng hustisya na nagmula sa pagkawasak ng iba. Ito ay ang hustisya ng sarili, ang kakayahang bumangon, ang lakas ng loob na magpatawad, at ang katalinuhang piliin ang sariling kaligayahan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na ibinura na niya ang mga sugat ng nakaraan. Ipinapatawad niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging bulag noon, at ipinapatawad niya si Julian dahil ang poot ay isang pabigat na hindi na niya kailangang dalhin. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na maging malaya. Ang kapayapaan ay matatagpuan sa bawat umaga na hindi siya gumigising na may takot. Matatagpuan ito sa bawat paghalik ni Nathan at sa bawat ngiti ng kanyang anak na walang alam sa pait ng mundo. Ang kapayapaan ay ang katotohanang siya ay buo na, nang hindi na nangangailangan ng pagpapatibay mula sa iba. At ang aral na natitira para sa bawat babaeng nakikinig sa kanyang kwento, ang pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo ng sarili hanggang sa mawala ang iyong pagkatao. Ang tunay na pag-ibig ay isang salamin. Dapat nitong ipakita sa iyo ang iyong sariling kagandahan at lakas. Huwag matakot na buwagin ang hawla, gaano man ito kaganda, kung ito naman ang nagkakait sa iyo ng liwanag. Habang papalubog ang araw, naglakad sina Elena at Nathan sa dalampasigan. Ang mga alon ay dahan-dahang humahalik sa kanilang mga paa, tinatangay ang bawat bakas ng nakaraan. Sa bawat paglubog ng araw, alam ni Elena na hindi ito ang wakas, kundi ang simula ng isang gabi na puno ng payapang pahinga bago ang pagsikat ng panibagong bukas. Ang buhay ni Elena ay hindi na isang telenovela ng paghihirap. Ito ay naging isang tula ng paghilom. Siya ang artisan, siya ang designer, at higit sa lahat, siya ang may akda ng kanyang sariling kinabukasan. At sa bawat pagtibok ng kanyang puso, ramdam niya ang isang katotohanang hindi na magbabago. Sa huli, ang pinakamagandang alahas na kailanman niyang nilikha ay ang sarili niyang kaligayahan.